in God's unchanging Word. Sa Bible, ang langit at ang lupa ay lilipas, pero hindi lilipas ang kanyang mga salita. Ito yung mananatili, magpakailan ng Ama. Now, ito yung ikatlong araw na po ng ating kapalit na si Marvin Estrada na ating munang pinadala sa Angeles. Ito yung ikatlong araw niya. At salamat sa Lord sapagkat yung goal natin ay kanya pong naisagawa. Sabi ko ay mag-open tayo ng tatlong Bible studies sa bahay nito, bahay na nakapag-open. At marami pong naligtas at marami po ang nagsasama sa winning and evangelism na yan. Okay, pray po. At sana po, Wednesday, narito kayo lahat sapagkat sabi ko, mag-report ka Wednesday lang. Sunday, huwag mo nang i-report. Kaya gusto yung papakinggan, narito kayo Wednesday. Magkakagayon. At salamat sa Lord at tayong mga membro po doon ay sumusuporta naman sa gawain. Alam niyo, may isa po sa sabi ko sa inyo, papagawa ang Calvary na offering box nyo. Kung sila na nagpagawa. Papagawa ang Calvary sa tapos ng offering envelope nyo, sila na nagpagawa. Bagamat yung kanilang hawak ay kakaunti. Kakaunti po. At nag-report sila ng offering nila, talagang maliit lang. Malaki pa ang support ni Brother Kenny. Kaya mag-pray kayo kasi alam ko naman siguro, mabigyan ko na isa po sa kanilang pangailangan ay piano. Wala silang piano. Kutsara, tender lang sa nilang pagtuto. May organ sila, mga organ na yung mga organ na pambata. Nakita naman, di ba? Mga pambahay na tinatalo ko. Kaya, let us pray na magkaroon sila ng piano, ay binigyan natin. Amen? Ba't nang binigyan natin? Pray na niyo. Nadulas ako. Pray niyo po, sabi ko sa kanya, gusto ko magkaroon kayo ng gayong piano na yung bagong bili po ng band. 33 lang naman yun eh. 30 pesos lang naman yun. Tignan na magkaroon sila. Sana nga po, bago mag-anniversary kayo, meron na kayo. Now, hindi ba kung saan ba? Sa Book of Acts chapter 17. Acts chapter 17. Nakakatawa ang ating gawain. Amen? Ang ating gawain natin sa Lumban, growing. Ang ating gawain ni Brother Wilson sa Taguig, growing. At yung gawain natin sa Angeles. Mula nang gusto ko sabihin na associate. Mula nang dumating ang Calvary. Growing din. Can you listen? Kaya talagang nakaka-bless, napakabuti ng Diyos sa atin. In the book of Acts chapter 17, at ating kung babasahin from verse number 1 to number 12. Acts chapter 17, verse number 1 to number 12. Acts chapter 17. Alright, nandiyan na kayo. Magkaroon tayo po ng palitan magbasa, 1 to 12. Now, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. Opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that is Jesus, whom I preach to you, is Christ. But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason,
and so to bring them out to the people. Whom Jason had received, and this all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. These were more novel than those in Thessalonica, in that they received the word in all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Therefore, many of them believed also honorable women which were Greeks and of men, not a few. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo, sa iyong mga kapapala, salamat po sa iyo, sa iyong biyaya, awa, nasagana po na nakikita po namin araw-araw. At naligid, Panginoon, sa ministry nito na ipinagkatiwala mo po sa amin. Lord, I pray, bless mo po ang gawain pa, at ingatan mo po ang gagawa mo po doon sa Angeles, doon po sa Taguig, at din po mga magagawa po ng tao dito po sa Rumba, at hindi po kami dito po ngayon po umaga. I pray, my Lord, mag-bless ka po ng maraming kaluluwa, at in umaga, Lord, sa mga mo, patuloy ka magbigay po ng revival, paglago, pagtibay, at pagbuti po ng buhay ng lahat. Hinihiling ko, pagkakaling Diyos, ang iyong kapagalihan, sumayo mo lingkod, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, pansinin niyo po sa verse 1 to number 8, yung naging resulta ng missionary journey ni Apostol Pablo dito sa Thessalonica. Ipinag-aral niya yung gospel, may mga tumanggap, pero pagkatapos po ito, talatang gulo ay nagkagulo. Hindi po? And it troubled the people, nagkagulo. Talagang sinalakay, nilusog yung bahay ng mga Christian doon. At binulabog ang mga tao. At dahil dito, itong si Pablo ay kanilang iningatan at inawat at doon na lamang napunta si Pablo sa lugar ng Berea para makaiwas sa kaguluhan. Now, iisipin mo, sa nangyaring kaguluhan, ay hihinto si Pablo. Titigil siya, pero hindi ganun nangyari. Okay, bagamat siya po umalis at napunta ng Berea, at doon sa ay kanyang muling ipinangalan ng Ebanghelyo ni Kristo. Notice verse number 8. Pagdating sa Berea, okay? Verse number 11, pagdating sa Berea, ano nangyari? These were what? Noble than those in Thessalonica. Alright? Binanggit ng Biblia na itong mga tao sa Berea ay higit ng mga tao, mga mararangal. Okay? Kaysa doon sa Thessalonica. Bakit? Sapagkat sa Thessalonica, no? Alright. Ay nagkagulo, sinaktan yung mga tao niya, at marami doon ay may mga nanampalataya, pero marami ang hindi nanampalataya. Again, ay nagkagulo pa. But in Berea, sa Bible, higit silang mararangal. Bakit? Because they received the word with all what? Readiness of mind, and what? Search the scriptures daily whether those things were so. Okay? So dahil dito, tinawag sila ni Pablo sa verse na what? Noble. At yun ang aking title ngayong umaga. The Noble Bereans. The Noble Bereans. Now, Christian. Sabi nga nung awit ng buwan kanina, na tayo ay manindigan sa unchanging world. Kaya sa madalas, para nagiging prinsipyo ng mga tao sa mga Christian churches daw ay
Mahalaga pa ba kung nasa Biblia ang pinaniniwalaan? Now, kung kayo ang tatanungin, no, anong iyong isasagot? Mahalaga pa ba? Ha? Gaano kahalaga o mahalaga pa ba kung nasa Bible nga ang pinaniniwalaan ng isang tao? Ano yung sasagot mo? Ha? Now, kung mag-observe kayo sa maraming mga Christian churches daw, no, maraming Christian, they don't care if the teaching na napapakinggan nila ay talagang nasa Bible. Alright? Karamihan. They don't care. Hindi nila sinusuri kung yung kanilang pinaniwalaan o napapakinggan at ginagawa ay talagang may back-up ng Bible. Of course, maraming tao ay higit nilang tinatanggap na ito'y totoo bunga ng kanilang emosyon o yung kanilang nararamdaman. At kapag ka ikinulig mo at gumamit ka pa ng Bible, karamihan, tinatanggap ba yung paliwanag mo? Hindi. Nagagalit pa sa iyo. At ang kanilang sinasabi ay nagdudulot lamang daw ito ng trouble or confusion, kalituhan. Sapat ang kanila ay ito yung kanilang paniniwala at madalas sasabi na ito yung kasi yung itinuro nito o noon. But listen carefully, tatantaran mo lang yan, no? Alright, binagin ko minsan, kasi sabi mo, okay, the Bible were not given to us to confuse us. Are you listening? The Bible were not given to us to confuse us. Ang Biblia hindi ibinigay ng Diyos para lituhin tayo. Bagkus, ito'y ibinigay ng Diyos to instruct us. Ipalamig isa? Ito'y ibinigay ng Diyos upang tayo turuan ng tama at magaling. Amen? All scriptures are given by the inspiration of God. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan niyo at mapapakinabangan. Amen? Amen? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen, isa? Upang tayo mga lingkod is maging ganap sa Diyos na turo ang mabuti. Amen, isa? Amen? Ano sabi ko kanina? The Bible is was not given to us to confuse us. But rather, ito yung binigay Tuhan to instruct us. In Isaiah 8:20, ano sabi ng Bible? If they speak not according to this word, there is no light in them. Ang turo, ang pangaral, okay, ay wala sa aklat na ito, walang liwanag sa kanila. Alin sa inyo siya? Now, sabi ni Pablo, no, ito mga tao dito sa Beray ay higit ng mararaga. No, bakit tinawag silang mararaga ng Panginoon? Okay? Anong karangalan mayroon sila? Alright? Okay. Alright. Anong kanilang ginagawa? At anong kanilang naintindihan? At tinawag silang higit na mararangal kaysa sa nasa Thessalonica. Number of Christian. Kasi po, verse number 11. Bakit tinawag silang higit na noble? Verse 11. These were more noble than in Thessalonica, in that they received the word with all readiness. Number 1, tinawag silang noble because what? Inanggap nila ang salita ng buong pag-isipan. Yan kasi they willingly receive the word of God.
Bakit sila tinawag nila Apollo? Number one, they what? They willingly receive the word. Maluwag sa kalooban. Ang sabi ng ating Bible, verse 7, with all readiness, with all readiness of mind, it means willingly. Maluwag sa kalooban. Alright? Bakit? Ano ba ang ipinangaral ni Pablo sa kanila? Alright? Now, of course, in verse number 10, makikita nyo yung laman ng mensahe ni Pablo. Kung ano yung kanyang ipinangaral sa Thessalonica, yun din ang kanyang pinangaral sa Berea. Okay? Pero magkaiba yung pagtangkad. Diba? Sa Thessalonica, nagkagulo. Samantalang doon sa Berea, they willingly receive the word of God. Alright? That is verse number 3. Yung laban ng mensahe. Kaya lahat. Okay, sabi Pablo, opening and alleging that Christ must needs have what? Suffered. Okay po yun? And risen again from the dead. And that is Jesus what? Whom I preach unto is Christ. Okay? Kanyang pinagtanayan na si Jesus, siya yung Kristo, yung kanyang kamatayan doon sa krus ay kailangan para kabayaran ng ating kasalanan. Ngunit siya muling nabuhay mula doon sa mga patay. Yun ang kanyang mensahe. Amen ba siya? Amen? That Christ had to die at siya nabuhay na muli. Okay? Kanyang pinakita that there is no other way to God. There's no other way to get saved. There's no other way to go to heaven maliban sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan yung isa. Amen? At malaya nila itong tinanggap. Huwag nang kalimutan ko na mahalaga na ito po'y laging maging laman ng ating mensahe. Saan man tayo magtuturo? Mahalaga po ito. Huwag sabihin na ito'y alam nila, no, hindi ganoon. Mahalaga maunawaan ng tao that there is no other way. There's no other way to get saved, and there's no other way to go to heaven maliban sa ating Panginoon Kristo. Kaya siya? Kasi believing that anything other than accepting Christ, siya nagbayad ng ating kasalanan, ang paraan para matungo sa langit, ito po'y pagkakita naman na pagwawalang bahala, no? Pagpapawalang halaga sa sakripisyo at kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ito yung pinangaral sa Berea na talagang maluwag sa loob na kanilang tinanggap. Dahil ito, tinawag silang, anong tawag ni Papa sa kanila? Noble na ba? More noble, higit na makarangalan. Because they really receive the word of God. Alright? Napakinggan nila yung gospel. Now, Acts chapter 4, verse number 13, Acts chapter 4, verse number 12. Ibig kong basahin natin mula sa Acts 4:12. Alright, nasa ba po? Neither is there salvation in any other. Okay, mas Tagalog. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang iba pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Ito mo yun? Walang ibang kaligtasan. Okay? Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. Okay? Ibig ko, sabi ko natin, tingin ko yung huling sinabi ni Pablo sa verse number 11. Sabi ni Pablo, this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. This Jesus, bakit? Sapagkat kalat na sa lahat ng tao yung tungkol sa Jesus na ipinako sa krus. Alright? Kalat na. Yung Jesus is the human name of the Lord. Yun ang kanyang human name. Yung Christ
title. Yun ang kanyang mission. Okay? Alright. Siya'y namatay, no? Hindi sapagkat siya nagkasala, kundi sapagkat tayo ang nagkasala. Yung kanyang tayo ay what? Necessary, kailangan para pambayad. Pero siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Katibayan siya yung Kristo, siya yung Messiah. Okay? Siya yung Messiah. At itong Jesus na ito, na ipinako sa krus, siya yung Messiah. At itong Jesus ito, He is the Jehovah God. He is the Jehovah God manifested in the flesh to die for our sins. Okay? Pakibasa nga. Jesus what? He is the Jehovah God. Don't forget, alin mo sa isip niya. Okay? Alright. Huwag sabihin na si Jehovah ang Ama. At yung anak, maliit na Diyos, no. Jesus is what? He is the Jehovah God. Okay? Siya si Jehovah na nakausap ni Moses sa nagilid na puno. Nakikinig ka sa akin? Siya si Jehovah na nakausap ni Abraham na nangako sa kanyang gagawin kitang dakilang bansa. Sa iyo manggagaling ang maraming lahi. Hindi mo ba? Siya si Jehovah God na ipinangaral ni Isaiah. Nagsabi kay Isaiah, okay, maliban sa akin, walang ibang Diyos. Okay, maliwanag ba? John chapter 1, verse 1 to number 3. Tingnan po. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. Maliwanag ba? Ang salita ay Diyos. Yung verbo ay isa yun sa kanyang title. I-follow me? Isa yun sa kanyang pangalan, ang salita. Okay? Amen? Pero hindi ito expression. Hindi ito kaisipan. Okay? Sapagkat ang dulo is what? Ang verbo ay what? Ang verbo ay what? Okay, Diyos. Hindi mukhang Diyos, hindi tulad ng Diyos, kundi Diyos. Period. I-follow me? And on verse number 2, ito rin ang pasimula ay ba? Kasama na ng Diyos. Liwanag ba? Hindi siya created being, hindi siya nilikha, kundi siya, noong pa man, kasama na sa Diyos. Arinig mo? Bakit? Kung si Kristo ay may umpisa, kung siya may pasimula, hindi siya Diyos. Walang Diyos na may umpisa. Ang Diyos ay Diyos, wala sa umpisa. Is the beginning and the end, the person, the Alpha and the Omega, the beginning and the last, the beginning and the last. Amen. He is God. Amen? Verse number 3. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Liwanag ba? He is the Creator. Si Jesus, siya rin yung Creator. Siya ang binagmula ng lahat. Hindi siya ginawa, kundi siya ang gumawa ng lahat. Hindi siya nilikha, kundi what? Siya ang manlilikha, the Creator God. Arinig mo? Amen? Yung sinasabi ko ito sapagkat marami sa atin dito nakapasya ng Jehovah. Okay? Kulto yun. Arinig mo? Bulang pripatayin sila. Okay? Na yung verbo na Diyos, yung verbo na walang pasimula, nakikinig ka sa akin? Yung verbo sa verse 3 na Creator, manilikha, verse 14, tingin mo. At nagkatawang tao, ang alin, ng verbo. Sinong verbo yun? Yung salita. Nung pa kasama ng Diyos. Pangatlo, yung verbo ang siyang manilikha. Hindi siya nilikha, hindi siya isa sa nilikha, kundi siya yung manilikha. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Naliwanag ba sa atin? Amen? Nasa verse 14, ano nangyari? Yung verbong salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Now, sino yung tinutukoy sa verse 14 na nagkatawang tao? Sino yun? Yung ama, yung anak. Yung anak. You see? At nakita natin ang kanyang kaluwalhati, ang kaluwalhati, gaya ng ama, puspos
Pablo sa Thessalonica at sa Berea. Okay? At yung sa Berea, tinanggap din ang lahat ito. Sinuri, inimbestigahan yung word yung Bible at talagang tinanggap na lahat itong katotohanan ito. John 1:18. Okay. Alright, maliwanag sa lahat. Okay, si Jesus ang salita ng Diyos. Amen? Si Jesus ang salita na walang pasimula. Maliwanag ba? Amen? Kasi siyempre, okay? May pasimula yung kanyang katawang tao. Maliwanag ba? Pero bilang Diyos, wala siyang pasimula. Maliwanag sa atin? Ang may pasimula yung kanyang humanity. But as earth, wala siyang pasimula. Amen? Wala siyang umpisa. Amen? Amen? Now, verse 18. Ang lakas. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, yung God the Father. Ang bugtong na anak na nasa sinabupuan na Ama ang siya nagpakilala sa Kanya. Sa King James Bible, anong gamit sa King James? No man had seen God at any time. Okay. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had what? Declared. Dito mo? Remember the word declared means what? Explain, interpret. The word declare means what? Explain what? Interpret. Maliwanag ba? Si Jesus ang kapaliwanagan. Ang explanation ng Diyos na mahirap maunawa. Ikaw naman. Amen? Declare, interpret, explain. Kaya pag hindi mo tinanggap yung anak, hindi mo tinanggap ang ama at anak. Ikaw naman? Hindi mo siya talaga maunawa. Malibag, kinadali mo yung kanimutin ng anak. Amen, Christian? Naging Berean Christian, they willingly receive the word. Dahil yan, tinawag sila more noble than kaysa doon sa Thessalonica. Okay? Yes, Jesus the Christ is the Messiah, and He is the Jehovah God. Maliwanag ba sa atin? Amen? Siya si Jehovah na nagkatawang tao. Para mamatay, para bayaran ang ating kasalanan. Okay. In 1 Timothy 3:16, tingnan niyo po sa King James Bible. 1 Timothy 3:16. Alright, nandiyan na po kayo? Ready? And without what? Without controversy. Great is what? The mystery. Now, ano ulit ang ibig sabihin ng mystery sa Bible? Iwaga. Dating itinago, ipinahayag sa ngayon. Maliwanag ba? Amen? Mystery means what? Yung hidden ng Old Testament, ipinahayag sa New Testament. Di ba namin siya? Amen siya? Amen? Okay. Now, during the Old Testament times, walang propeta na nakaunawa na yung Messiah ng darating ay kailangan pa magsakripisyo, kailangan pa mamatay. Hindi na nakita yun. Ang nakita lamang ng mga Old Testament prophets what? Yung glory, not the Calvary. Alin kaya nabigla yung mga Hudyo, mamatay ka. Hindi ba si Peter hindi makapaniwala? Akala niya ka maghahari ang Panginoon? Iba namin? Bakit? Sabi during the Old Testament time, ang preaching namin ng prophets what? The glory na darating. Iba namin? Amen? The glory na darating. Yung paghahari ng Messiah. Hindi nila nakita yung what? Lakas. Yung Calvary. Yun yung misteryo na nahayag sa bandang huli. Okay? Kaya nga, great is the mystery of godliness. God is what? God is what? Manifested. Saan? In the flesh. Kita mo?
Amen. Nahayag sa naman. Pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa libunan at tinanggap sa itaas ha? Kaluwalhatian. Yes. He is the Messiah. And He is the Jehovah God. And He is the Savior of the world. Wala nang iba. Okay? John chapter 4 verse 42. Pastor, paano yung mga Cambodians? Sila may Hindu at saka Buddhist, hindi sila maliligtas. Paano po yung mga Thailander? Majority po na yung Buddhist and Hindu, hindi sila maliligtas. Because Jesus is what? He is the Savior of, He is the Savior of the world. Okay, basa mo na ka. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagat kami rin ang nakarinig at nalalaman namin ito nga ang what? Pakalakas, tagapagligtas ng what? Sanglibutan. Kaya sabihin ng iba, bakit kailangan namin si Christ? Si Christ is Savior lamang ng Hudyo. Pero kaming sa amin. Pero ng Muslim na si Muhammad, no? He is the Savior of the world. Walang at sa kanilang mga iba ay walang kaligtasan sapagat walang ibang pangalan sa silong ng langit. Amen? Na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So the Berean received the word. They received the word with all what? With all readiness of mind. Ano sabi nun? Sabi pa yun. They listened to the gospel attentively and respectfully. Ay following this yan? They received the gospel attentively and respectfully. Okay? Walang oposisyon, walang pagtake. Okay, because tinanggap nila maluwag sa kanilang kalooban ang salita ng Diyos na sa kanila po ay ipinangaral. Kaya nga, ngayong umaga, kung hindi ka paligtas, hindi ka patiyak na pag namakay ka sa langit ka pupunta, pwede kang maging maragang ngayon. Kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos willingly. Tanggapin mo na yung makasalanan. At tanggapin mo na si Kristo lamang ang tagapagligtas na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. They willingly received the word. Dahil dito, tinawag silang higit na marangal. Pangalawa, they searched the scriptures. Tignan niyo po, verse 11. Acts 17, in verse 11 ulit, they received the word with all readiness of mind, and then what? And search the scriptures daily. Right? Yes, they search the scriptures daily. Ito yung kanilang ginawa. Nung ipangaral ang salita ng Diyos. They willingly receive the word. Pangalawa, they search the scriptures daily. Okay? Then siya, hindi lang nila binasa. Kundi kanila pong siniyasa araw-araw ang mga kasulatan. They carefully search the word. They investigate. They examine. Yun po yung pinapakita sa itang sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan. Okay? This is special ngayong umaga. Ngayong umaga. Pwede kang maging isang Kristiyanong may karangalan. Bakit gusto? Sapagat hindi lahat ng Kristiyano sinisiyasat ang Bible araw-araw. Nakikinig ka sa akin? Kaya mahihina. Kaya lack of knowledge. Kaya madaling madaya. Kaya madaling mahuhulog sa kasalanan. Nakikinig ka sa akin? Walang lakas. Kasi anong dahilan? Hindi ka noble Christian. Ang isang noble Christian is what? Ano sabi? Sinisiyasa sa araw-araw magaling ang mga kasulatan.
Investigation. Ano yung pangalawa? O examination. Yes, they investigate. Pangalawa, they examine the Bible. They question. Questioning the reality ng napakinggan nila. Ngayon sa Bible study, mas gusto ko po yung tapos din Bible study, meron bang gusto magtanong? Kahit ano, magtanong kayo. Paano magkandireta? Paano maglaban ng madali lang? Paano kusot-kusot? Ikaw kahit ano, tanong na lang kayo. Kailangan nyo sila tututo, hindi po ba? Upang maging marangal na Kristiyano. Tinatanggap ang salita, hindi pinangaral, walang oposisyon. Sabi nga ng Bible is what? Okay? The commandment of the Lord are not grievous. Hindi naman mabigat yung kanyang salita Hindi naman mabigat Kaya kailangan investigate, and examine. Okay. Now, sa palagay niyo, bakit araw-araw nilang sinisiyasat yung salita? Bakit araw-araw ay talagang nag-i-investigate sila, ini-examine nila yung kanilang napakinggan? Anong dahilan? Talagang bakit kaya? Nasa murang gulang nila sa pananampalataya ay araw-araw ang pagsisiyasat, pagsusuri ng Word of God. Palagay bakit? Anong dahilan? Nalala ko, nabasa ko na isang quotation. Ang sabi ng sa quotation ay, kung aking malaman na sa kabilang kwarto ay mayroong tao na naghandog ng kanyang buhay upang ako'y mabuhay, wala na akong ipagkakain sa kanya. Ano man ang kanyang ipagawa sa akin, gagawin kong maluwag sa aking loob. Bakit ang dahilan? Sabagat nalaman ko na yung tao yung naghandog ng buhay upang kayo mabuhay. Listen carefully. Kung uunawan mo na mabuti na si Jesus ay naghandog ng buhay para sa iyo, hindi mo ba siya iibigin? You follow me? Amen? Hindi mo ba iibigin papakinggan yung kanyang mga salita? Samantalang siya'y namatay, alang-alang upang ikaw ay mabuhay para sa kanya. Ito mga very young Christian, ano sabi naman? They were more noble. Higit silang mararangan kaysa doon sa mga nasa Thessalonica. Because they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily. Daily. Pangatlong bagay, the word search, it also speaks of ongoing activity. Ongoing activity. Hindi ito one-time event. Ano po ako? Amen? They search the scriptures. Ano pa kalakasan sa sunod? Ang sunod? Daily. Hindi po. Hindi one-time lang. Hindi ito yung minsan lang yung mga naisipan mong magbasa ng mahaba. Hindi. Ito mga tao ito, araw-araw. Kaya po, ongoing yung ginawa nila. Ikaw ba, ngayong umaga, araw-araw mo bang sinisyasa yung salita ng Diyos? Araw-araw mo ba itong binubulay-bulay? Ina-apply mo ba yung sinabi ng Bible na His delight is in the law of the Lord and in His law that He meditate day and night? Paano mo nalimutan na walang paglago sa Christian life pag walang Bible reading? Walang paglago. Hindi ka natin. Kaya nga, I encourage you na mas
binabasa ko yun sa King James, then kung babasahin ko sa Tagalog. Minimemorize ko yung, nag-memorize ako ng Tagalog, minimemorize ko yun sa English. Kaya may isa, be a noble Christian. Kaya may isa, are you with me? Tinatanggap yung salita ng Diyos, maluwag sa kanyang loob. Amen? Ano yung pangalawa? Sinasya sa kanyang salita, araw-araw. Araw-araw. Walang paglago kung walang Bible. Amen? Walang pagtibay kung walang Bible. Pangatlo, walang assurance of salvation kung walang Bible. Are you listening? Yes, in conclusion, the blood of Christ is enough. Ang dugo ni Kristo sapat upang mahugasan ka sa lahat ng iyong salat masib ka. Di ba namin? Amen? The blood of Christ was enough for you to get saved. But only the Bible gives you what? The assurance that you will saved. Don't forget that. Don't forget that. Ano yung ba ako? Walang assurance ng salvation kung walang Bible. Maniniwala ba kayo kung sabihin ko yung misa na Panginoon ko? Alam niyo, Pastor Flores, maraming Kristiyano, baka magulat pa pag naglabi. Baka saan mo pala ako? Talaga ba tama yan? Alani. Barantong. Pag nag-rapture, baka may Kristiyano ko, kasama pala ako. Saan ako? Sino ko? Naniwala kayo? Tama? Ha? Amen? The blood of Christ is enough for you to get saved. But only the Bible gives what? The assurance that you are saved. Amen? Hindi mo lang pwede mahawak. Iba-iba. Bakit kaligtas? Bakit mo sabi kaya kung lang pumunta mo? Kasi inom natin ang tubig. Huwag yung kalimutan, ang puso ng dalayan. Pwede ipadalawa sa save ka na hindi ka save. Only the Bible gives what? The assurance that you are saved. But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and believing you might have life to His name. Amen? John 5, 12, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan ito. This is the record that God hath given to us eternal life. Ito. Amen? At ito rin nagsabi, ano sabi ito? He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life. Ito sabi. Amen? Verse 21. Ngunit ang mga ibinasulat ito upang kayo magsisang palataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya sa Kanya, magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. But these are written. Amen? The blood of Christ is enough for you to get saved. But only the Bible gives you what? Again, the assurance na ikaw ay ligtas. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlong Sunday ko noon sa Dabayan, batang-bata Kristiyano, nilapitan ako nung namayapa ng Pastor Jim Machos. Kasi kami na siya. Ano pangalan mo sir? Ronnie po. Brother Ronnie, ikaw ba'y sin na? Ligtas ka na ba? Honestly, nung wala napakagin ko sa dalasig. Sin ka na ba? Ang pagkakaintindi ko ay ang sabi ko ay kaya po ako yung nagpapatuloy na sa Panginoon. Ilang sabi ko lang sa Kanya.
Kasi hindi ko alam yung Savior. Ganun ba? Itutulong ko sa'yo sa bayan ko paano ka makatira ng lakas. Alam ba? Tiyak na po ako sa langit. Bakit nasabi ba ito ni? Di ba po sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya yung nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid yung nanampalataya sa kanyang pangalan. Ligtas ka na. Pinag siya. Amen? Alam ko kung tinagap ko siya pero hindi ko pa alam kung gamitin sa tansin. Kasi, anong nagbigay sa akin ng assurance? John 1 yan. Nakalipa ko, ano ang nagbigay sa akin ng katiyak ang aking ligtas? John 1:12. Ikaw, this morning, ano ang nagbibigay sa iyo ng assurance? Bakit mo nasabing ligtas ka? Bakit mo nasabing sa langit ka pupunta pag namatay ka? Ano ang iyong pinangahawakan? Don't forget, only the Bible gives you the assurance na ikaw ay ligtas. You follow me? Listen, kahit pasabihin mong, siguro sa iba ko, pero wala kang pinangahawakan, napakahirap mo. Ang kinig sa akin, napakahirap ng delikado yun. Alright? Baka mamaya, nakaramdaman mo na. Nakikinig sa akin. Amen? Amen? Now, remember yung Matthew 7:20-22. Sabi ng Panginoon, sa araw na yon, ano yung araw na yun? Yun yung great white throne judgment. Sabi sa araw na yun, marami ang lalapit sa akin. At sasabihin, Panginoon, hindi ba sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo, gumawa kami ng mga gawang mahimala? At sa pangalan mo, nag-aaral kami? Sabi ni Jesus, kung magkaganon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Kayong manggagawa ng katampasanan. Napunta sila ng impyerno. Bakit? Sa pagkakanilang basis is what? Yung kanilang mga nagagawa. No. Again, only the Bible gives the assurance. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang tamang pananampalataya ay bunga lamang ng salita ng Diyos. Kung yun pangarap. Kaya ito mga Bereya, kaya mo tinawag ng Lord dapat malalangan ng tao. Bakit? Sapagkat kanila mo, sinisiyasat araw-araw ang mga salita. Talagang interesado silang malaman yung truth. They verify the truth. They verify the message of Apostle Paul. They examine the Word of God. Amen? Kaya tinawag silang what? Tinawag silang what? Noble. Mga Kristiyano, na may karangalan. Alright? Okay, don't worry this. Ulitin ko lang, no? Okay. The Bible is our final authority for faith and practice. Okay, pakibasa mo lakas. The Bible is what? It is our final authority ng ating pananampalataya at lahat ng ating ginagawa. Amen? Wala akong tinuturo dito, wala tayong pinapanghawakan na wala sa Bible. Because sinisigurado natin na lahat ng ating ginagawa at ating turo, ating doctrine, at ating theology ay biblical. Biblical. Baptism, biblical. Ang bautismo, hindi nakapagligtas, hindi nakakapagalis ng sala. Dugo ni Kristo ang nagalis ng sala. Amen? Ang bautismo, larawan lamang, hindi tunay na anyo. Amen? Sa bautismo, inilalarawan mo na yung Jesus ay namatay at diniting at nabuhay upang ikaw ay maligtas. At kung pintinanggan mo siya, save ka. Now, save ka na. Now, inarawan mo, baptize. Amen? Ang Lord Supper, biblical. Only the saved, baptized, member ng local church. Ito'y pag-alaala lang, hindi
elemento. Amen? Ito yung simbolo. Yung ano yun? Memorial ng naganap sa ating Panginoon. The Bible is our what? Takas. Amen? Maging sa ating salvation. Amen? Maging ating pagkilala kay Kristo. Diyan natin kinuha lahat. Kapag wala sa Bible, hindi natin tinatanggap. Pag sa Bible, tanggap natin. Amen? Na listen, magsabi kayo kahit isa, na pinapractice natin dito na wala sa Bible, magsabi kayo. Nakikinig sa akin. Psalms chapter 12, 6-7. Kaya makikita mo, tinawag na maralangan itong mga tao nito. Okay? Sapagkat talaga yung word of God, tinanggap nilang maluwag sa loob at kanilang sinusuri araw-araw. Okay. Psalms chapter 12, 6-7. Okay, nandiyan na po kayo? 6-7, ready? Chapter 12, 6-7, ready? Ready, basa. Okay. Now, anong sabi niya tungkol sa Word of God? The words of the Lord are what? Pure words. Ano ba? Okay. And then what? A silver tried in a furnace of air, purified 7 times. Purified. Okay? Tulad ng pila, silver na sinubok sa apoy at para talagang madali silang lubos. Okay? That's verse number 7. Number 7, kaya thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt what? Preserve them. Kita mo? Na, amen? Sino nag-iingat? Bakit may Bible pa magpahanggang sa ngayon? Ulit ko, sino nag-iingat? Sino nag-preserve? Bakit may Bible pa magpahanggang sa ngayon? Sa kabila ng libo-libong taon. Bakit natin pang Bible? Bakit walang mali? Bakit walang nasingit na mali? Anong dahilan? Sapagkat ang nag-iingat at ang nag-preserve, hindi tao, kundi ang Diyos. Walang panahon na walang Bible. Ano yung isip nyo? Amen? Ito ay pure words. You follow me? Amen? Kaya pag binabasa ko ito sa inyo, ipinangangalan ko siya, ang Diyos ang siya nangangalan tuturo sa inyo. Kaya ito, marangan ng Bereans, because they receive the word with all greatness of mind, sabihin, attentively and respectfully tinanggap nila yung salita. Amen? May mga Kristiyano na, nung araw, nung nasa Katoliko pa, pag namimisay ka, puro kalokohan sabi, talagang timid. Parang may dumadaan na nila din noon. Pagdating ka sa Baptist, talagang pure words eh. Be a noble Christian. Pakinggan mo yung salita ng Diyos, attentively and then what? Respect. Ito yung pure words. So the Bible is our final authority for faith and practice. Don't forget, isang binanggit ko, no? Tayong Baptist, we don't develop our theology on history or experiences. We develop and build our doctrine, our theology, only on thus saith the Lord. Ito ang sinabi ng Panginoon. Sabi ko, pag hindi nasa Bible, ito yung Baptist doctrine. At ang Baptist doctrine ay biblical doctrine. Okay? The Bible is our first and final authority, not only for faith in Christ, but also for what we should believe. For what we should believe. Okay ba sa ng mga class? The Bible is what? The first and
final authority or what we should believe. Kaya sabi ko minsan, kung ano man ang iyong paniniwala dati, at nakita mong hindi yun ang tinuturo ng Bible, baguhin mo yung paniniwala mo, tanggapin mo yung Bible. Amen? Sabi, paano naman sinabi ko na, okay, hindi rin mahalaga kung sino nagturo dito sa iyo o kung kanino mo ito natutuhan. Kung nakita mong hindi yun ang turo ng Bible, ipasura mo yung turo niya, tanggapin mo yung Bible. Maliwanag ba? Amen? Kung meron kang mga dating paniniwala na nakita mo hindi ito yung turo ng Bible, magbago ka. Hindi ang Bible ang babagoy, kundi ikaw ang siya magbabago. Because the Bible is the first one, final one, authority for what we should believe. Ito ang dapat nating paniniwala. Ito ang dapat nating tanggap. At ito ang dapat nating ipangar, the Bible. Amen? Kaya be a noble Christian. Tanggapin mo, suriin mo, sirain mo ang mga salita ng Diyos. Okay. In verse number 2, bakit nyo, they believe the gospel. They believe the gospel. Tinawag silang maranangan. Sa pagkakailan, tinanggap ang salita ng Diyos. Pangalawa, siniyasat, araw-araw, pangatlo, they believe. They believe the word of God. Okay. Kaya nga again, is your faith based on the Bible? Ang ibang paniniwala at pinaniniwala ay nakabase sa mga salita ng Diyos? Okay. Hindi rin natin tanggap yung mga nakagisna, di ba? Yung tradisyon natin tanggap. Bakit hindi ito ang tinuro ng salita ng Diyos? Now let me remind you, Christian. Isang bagay pa ang ibig kong ibigay din sa inyo. Huwag niyong kakalimutan na sa Judgment Day, Bema Judgment, tsaka Great White Throne. Di ba yung Bema Judgment? Bema Judgment is the judgment of first na doon ang lahat ng saved at tayo. Tama? Amen? Yung Great White Throne naman is what? Only sa mga unsaved. Tama? Now, don't forget it. Okay? Sa Judgment Day na yan, no, ang Bible din ang gagamitin ng Panginoon. Don't forget that. Kaya ang Bible na hawak mo ngayon, hindi mo lang dito makakaharap. Sa pagdating ni Yesu Cristo, makakaharap mo rin yung King James Bible na yan. Tandaan mo yan. John chapter 12. Ibig ko makita kung gaano kahalaga ang Bible sa Diyos. Kaya dapat mong papahalagahan yan. Yung mga tao yan na nag-reject sa'yo, ayaw tanggapin ng Bible, isang araw yan din ang makakaharap niya. Yung tinanggihan niya, tinalikuran niya, isang araw, yan ang hahatong sa kanila. John chapter 12. Tingnan po, John 12 verse 48. Okay, John 12:48. Okay, guhitan nyo ha, tandaan niyo po, ha? Okay. Alright, sabi ko, on Judgment Day, the Bible will be the basis of judgment. Okay? Kaya nga, we better be sure na yung ating belief ay rooted sa Word of God. Alright. Ano sabi natin sa King James Bible? John 12:48. Ready? Dahil lang, sa King James muna. He that rejected me and received not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Paliwanag ba? Na sa huling araw, yan din ang hahatos na. Paliwanag ba? Amen? Sa Tagalog na, parang Diyos sa Tagalog. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salita na aking sinalita ay siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Liwanag. Amen? Amen siya? Example.
Lord, ako naman yung matulungin. Yung milyong-milyong pera ko, ibinigay ko sa mga kawang gawa. Anong hatol gagawin? Ikaw na tao ka. Ang sabi ng Ephesians 2:89, for by grace are you saved, not by works. Nakita niyo po ako? You see? Kaya nga, Christian, pahalagahan mo yung salita niya. Amen? At yung mga tao ngayon na nagsitapos sa Diyos, sa huling araw, yan din Bible na na kayang tinikuran ang makakaharap niya. Okay? Kaya nga, believe the word of God. Believe the gospel. Okay? Kaya nga, the most important decision sa buhay ng isang tao is to believe the gospel and trusting the Lord Jesus Christ. Amen, Christian? Amen? Sa ating mga Kristiyano, okay, yung araw ng ating kaligtasan, yun ang pinaka-happiest moment sa ating buhay. Napakinggan natin ang kanyang salita at ating tinanggap ang ating Panginoon. Amen, Christian? Amen? Kaya kayo mga kaibigan, this morning, you can be a noble. Pwede kang maging honorable na tao. Minsan kung tawagin ng mga politiko, honorable. Hindi naman honorable. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ang tunay na honorable is what? Yung tao na tumatanggap ng what? Salita ng Diyos. Amen, Christian? Ano pa? Tinanggap lang ba? Sinisya sa ito, araw-araw. Alam mo kapatid, gusto ko yung sabihin na maraming Kristiyano hindi rin noble. You know why? Paano magiging noble ka kung ikaw kung bagaman Christian ka, ay hindi mo naman sinusunod yung kanyang salita. Hindi ka nagkapasako. Hindi mo ginagana. Kaya I challenge you this morning, Christian, be a noble Christian. Amen? Be a noble Christian. Sabihin mo yung mga Lord, from now on, gagawin ko yung pinapagawa mo. Susundin ko ang iyong salita. Tayo narito ngayon. Habang natin, nakayo ko nakapigil,